Ang gabi ay malalim at puno ng dilim. Tanging liwanag lamang ng buwan at ng mga ilaw ng kanyang sasakyan ang gumagabay sa kahabaan ng zigzag road na kanyang tinatahak. Wala ni isang bahay. Wala ni isang dumaraang sasakyan at ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang ihip ng hangin na parang bumubulong sa kanya. Isang maling ikot ng manibela, isang madulas na bahagi ng kalsada at sa isang iglap, umugong ang malakas na pagkabangga. Napahawak si Jolly Acevedo ng mahigpit sa manibela habang tumitilapon ng sasakyan papunta sa gilid ng kalsada. Bago ito tumigil nang padabog sa gilid ng kalsada. Umiyak siya sa sakit ng subukang gumalaw. Ang kanang binti ay may malalim na sugat mula sa nabasag na salamin. Dumadaloy ng mabilis ang dugo at unti-unting pinapainit ang balat niya. Nahihirapan siyang bumaba. Napapangiwi sa bawat hakbang at sumisigaw ng malakas habang kumakaway, umaasang may makakarinig sa kanya. "Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako!" Ngunit walang sagot. Tanging ang alingaw-ngaw lamang ng kanyang boses ang bumalik sa kanya. Ang lugar ay puro kakahuyan, bangin sa kanang bahagi. Tahimik, tanging huni ng mga kulisa pang naririnig. Pakiramdam niya, dito na siya matatapos. Mamamatay sa gitna ng dilim at pag-iisa. Kung hindi lang dahil sa groundbreaking ceremony na pinuntahan niya. At minadaling matapos, baka hindi siya inabutan ng gabi sa daan ngayon. Pero nabuhayan si Jolly dahil sa liwanag na biglang sumilip mula sa likuran. Isang itim at magarang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ang takot ay humalo sa kaunting pag-asa. Hanggang sa bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos matigilan sa kinatatayuan niya. Puno ito ng dugo, mula sa muka sa damit hanggang sa mga kamay. Lahat ay basang-basa at namumula sa dugo. Sapat na para isiping galing ito sa matinding labanan o karahasan. Ngunit mas nakakatakot pa roon, wala ni isang sugat. Wala ni isang gasgas, walang kahit kaunting bakas ng pinsala sa katawan nito. Malinis at buo ang balat nito sa kabila ng lahat ng dugong nakadikit sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang ibinato nito pabalik sa loob ng sasakyan ng isang mahaba at makintab na baril bago ito humakbang palapit sa kanya. Pumatay ito, sigurado kung pumatay ito ng tao. Ang isiping baka naman siya ang isunod. Dumoble ang dagundong ng kanyang puso. Napaatras siya. Halos mawala na ng lakas dahil sa takot at pagkahina sa pagkawala ng dugo niya. Ngunit laking gulat niya nang sa halip na saktan siya, lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ng mahigpit ngunit banayad ang kanyang nasugatang binti. "Kailangan itong tahiin bago ka mawala ng maraming dugo." Baritono malamig ngunit matatag nitong sabi. Bumalik ito sa sasakyan at kumuha ng isang kumpletong kahon ng mga gamot, mga karayom, gamot panglinis at iba pang kagamitan na tila ba laging nakahanda at bit-bit nito kahit saan. Magaling itong kumilos, matalas ang mga galaw, parang sanay na sanay sa ganitong gawain. Hindi ito nagpatumpik-tumpik pa at tahimik na ginamot ang kanyang sugat. Tinahi ito ng maayos habang siya napapapikit sa hapdi. Nang matapos, tinulungan siya nitong sumakay sa likurang upuan ng sasakyan upang makapagpahinga. Doon lang siya nakabawi ng kaunting lakas at tinitigan siya ng maigi. Siya ay isang kilalang CEO, mayaman, makapangyarihan at sanay na ibigay ang anumang halaga kapalit ng serbisyo. "Sino ka? At anong gusto mong kapalit?" "Ako si Jolly Acevedo. Mayaman ako, makapangyarihan. Pangalanan mo lang kung anong gusto mo. Pera, lupain, negosyo, ibibigay ko lahat sa'yo. Kapalit ng pagliligtas at pagtulong mo sa akin ngayong gabi." Tinitigan siya ng lalaki. Madilim at misteryoso ang mga mata nito, puno ng lihim at panganib. Nakita niyang pagkurba ng mga labi nito sa isang ngiting nakakapangilabot, ngunit nakakaakit. "Ruan Vaizan." Lumapit ito sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang mainit at mabangong hininga nito na dumampi sa kanyang tenga. "At kung ano ba kamo ang gusto ko?" Bulong nito,
bago binigkas ang mga salitang nagpatigil sa kanyang mundo. Ikaw ang gusto ko, kapalit ng tulong ko. Nanigas si Jolly sa kinahihigaan niya. Ang buong katawan niya, tila nabigyan ng sariling buhay. Takot na naghalo sa isang mainit at kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit parang naging bato ang kanyang mga kamay at paa. Hindi na siya nakagalaw pa nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga palad ni Ruan sa kanyang mga balat. Wala siyang nagawa kundi ang huminga ng malalim habang unti-unting tinatanggap ang lalaki. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa loob ng itim na sasakyan, magsisimula ang lahat. Good morning, ma'am. Bilisan nyo, nandyan na si ma'am. Yumuko kayo. Kahit papasok pa lang ng entrance si Jolly, naririnig na ng dalaga ang mga bulungan sa labi ng building ng Sunrise Construction Company. Isa sa mga kumpanya sa metro na may pinakamataas na ratings this year. At mas tataas pa yun dahil siya si Jolly Marie Acevedo, ang dapat maging numero 1 sa lahat ng negosyante. Magandang umaga po, ma'am. Tinitigan lang ng dalaga ang PI at ang kanyang sekretary. Pinindot nito ang pinakamataas na numero sa private elevator. Pagpasok niya, doon palang inabot ang folder na hawak ng lalaki. Nandyan na po lahat, ma'am, ng mga meetings ninyo ngayong araw at kung anong oras, pati na po ang lugar. Tahimik lamang ang dalaga habang pinapasadahan iyon ng tingin. Napukaw lang ang atensyon niya sa isang pangalan na naroon. Parang narinig niya na ang pangalan na yun, hindi lang niya maalala kung saan at kung kailan. Sam, hindi ako pwede mamayang 2 in the afternoon. Baguhin mong schedule, may importante akong pupuntahan. Opo, ma'am, masusunod po. Halos 3 taon na nang hawakan niya ang family business ng pamilya. At sa mga taong yun, wala siyang ginawa kundi paangatin ang kumpanya. Kahit para siyang kaluluwa na hindi nakikita ng kanyang ama. Kahit naging cover pang pangalan at company nila sa isang business magazine, wala man lang congratulations. Walang emosyon, walang sinabi. Ni minsan, hindi niya iyon narinig sa kanyang ama. Pero kung kasiraan niya, nariyan na yan sa pinto at humahangos habang sunod-sunod siyang minumura. Minsan naisip niya kung anak ba talaga siya ng daddy niya. Dahil ni minsan, hindi niya naramdaman na proud ito sa kanya kahit ginawa naman niyang makakaya niya para sa kumpanya. Ma'am, coffee po ninyo. Bumuntong hininga si Jolly matapos ibalik sa harap ng mesa ang mga mata. Mapait siyang umiti matapos magpasalamat kay Samuel. Tumalikod ito upang bumalik sa ginagawa. Nakaupo na siya sa executive chair at hawak ang kape habang iniisa-isang tinitingnan lahat ng proposals at mga pipirmahan sa kanyang mesa. Sa halos 3 taong ginugol niyang oras sa trabaho, wala na siyang naging oras sa sarili. Kahit boyfriend wala, 25 na siya pero kahit nobyo wala. Hindi naman siya pangit. She had it all eka nga ng mga tao sa paligid niya. Pero walang lalaki sa buhay niya. Lumagok ng kape si Jolly. Naalala na naman niyang estranghero sa daan na siyang tumulong sa kanya. 2 buwan na rin ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa kanya ang sandaling inangkin siya nito. Sa isang mabilis at matalim na galaw, agad siyang hinalikan ng lalaki. Gusto niyang tumingin sa ibang direksyon. Gusto niyang itago ang mukha niya. Ngunit hinawakan ni Ruan ang kanyang panga at pilit na tumingin dito ng diretso. At ng mga sandaling yun, naganap nga ang bagay na iyon sa pagitan nila ni Ruan. Ang lalaking tumulong sa kanya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ngunit ang pagmumuni-muni ni Jolly, biglang natapos nang magsalita si Sam. Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya, nagiinit ang buong katawan niya. Parang may kung anong pakiramdam na nabuhay sa loob niya. I'm fine, Sam. Tumango lang ito at bumalik na sa labas. Gusto niyang mapamura pero pinipigilan niya ang sarili. Bakit gano'n na lang siyang naaapektuhan sa lalaking yun? Bakit siya nagkakaganito? Ano ba kasi itong nararamdaman niya? Uminom ulit siya ng kape nang bigla siyang tumayo at tinakbo ang CR. Sunod-sunod at halos walang katapusan na naman ang pagsusuka niya. Mamamatay na ba siya? May cancer ba siya? Mukhang kailangan na talaga niyang magpatingin sa doktor. Hindi na pwede mamayang hapon. Natatakot siya na baka kung ano na ito.
Sam, pakitawagan nga si Dr. Ilona. Ngayon na kamo ko magpapacheck up. Opo, ma'am. Nagpuna siya ng bibig pagbalik sa kanyang mesa. Maya-maya, muling nagsalita si Sam. Sumilip ito sa pintuan ng office niya. Nasa operation daw po si Doc Ilona, ma'am. Pero nandun daw po yung isang doktor na magaling din. Sabi ng sekretary niya. Si Dr. Vizen daw po. Pero tumigil naman kaagad si Sam sa pagsasalita dahil muling tumakbo sa CR ang boss niya. Hindi na, Sam, ako na. Kaya ko namang magpa-check up ng mag-isa. Hintayin mo si Daddy dahil sabi niya, pupunta siya dito ngayon. Kapag dumating siya, sabihin mong may pinuntahan lang na emergency. Okay? Sunod-sunod na tumango ang kanyang sekretary. Inihatid lang siya nito sa parking. Siya na lang din mag-isang magdadrive. Ang driver niyang si Kuya Tony, hindi na rin niya isinama. Dahil alam niya, halos lahat ng tao na nakapalibot sa kanya, loyal sa kanyang daddy. Ayaw niyang may makaalam kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil siguradong magagalit na naman ang kanyang ama. Sasabihin na naman ito, kesyo wala na siyang ibang inatupag kundi magliwaliw. Kaya siya nagkakasakit. Nakabaliktaran sa mga pinagsasasabi nito. Sakay ng mamahaling sasakyan, mahina lang niyang minamaneho ang sasakyan dahil para siyang nahihilo na hindi niya alam. Ito na yatang ganti ng pagpupuyat niya at pagtatrabaho kahit wala siyang pasok. Hindi nagpapahinga kahit linggo dahil nais niyang patunayan at ipakita sa daddy niya na kaya niya. Kaya niyang tapatan ng matataas at mga sikat na negosyante sa metro kahit siya'y babae. Isang makabuluhang buntong hininga ang kumuwala sa bibig niya. Bago hinuli ang handbag at susi ng sasakyan, inilagay niya sa bagang susi tsaka lumabas ng sasakyan. Sa St. Luke's siya dinala ng kanyang kotse. Medyo nahihilo siya kaya humawak siya at kumuha muna ng lakas sa gilid ng kotse. Medyo sumasama na yatang nararamdaman niya ngayon. Nakailang hinga pa si Jolly bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa entrance ng hospital. Diretso na rin kaagad siya sa klinik na sinabi sa kanya ni Sam. Total at may appointment naman na siya. Pero hindi niya alam kung saan ang sinasabing ubigay ni Sam. Malawak ang hospital at maraming mga kwarto sa bawat pasilyo. Excuse me, nurse, nasaan ang room ni Dr. Ilona Anderson? Tanong niya nang may dumaang nurse sa tapat na kinatatayuan niya. Tinitigan siya nito na animoy nanunuri. Doon po, ma'am. Diretso lang sa pasilyo. Sa kaliwa po ang klinik niya. Ikalawang pinto sa dulo. Ngumiti siya bago tumalikod at magpasalamat. Habang naglalakad ay para siyang hinihele. Umiikot ang paligid niya. Pati ang tinatapakan niya ay parang sumasayaw. Naanimoy gumagalaw ang pasilyo. Nahihilo na talaga siya. Kape lang kasi ang ininom niya kanina. Wala pa siyang kain. Tapos isinuka din kaagad niya. Kaya wala talagang laman ang kanyang sikmura. Kaya siguro ganito ang kanyang pakiramdam. Ilang segundo siyang umupo muna sa gilid ng pasilyo. May mga upuan doon kaya sumaglit siyang umupo. Nang medyo okay na, tumayo ulit siya. Iilan na lang ang mga taong nakakasalubong at nakakasabayan niya. May mga tumatakbo naglalakad ng mabilis at balisa sa gilid. Siguro ay dahil sa mga kapamilya at kamag-anakan nilang narito. Tumayo si Jolly para muling maglakad pero bigla siyang natumba. Agad siyang napatigil sa paglalakad nang may maagap na humawak sa magkabila niyang braso. Ang baritonong boses na narinig niya. Pero siguro nagkataon lang. Inayos niyang sarili at lumingon sa likuran niya at tila nasamid si Jolly sa sariling laway nang makitang mukha ng sumalo sa kamuntikan niyang pagkatumba na tila ba may bumara sa lalamunan niya at hindi mailabas ang tinig. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang gulat. Aatras pa sana siya nang hindi siya nito bitawan. Nag-iwas siya ng tingin. Pilit inayos ang sarili sa biglaang pagkagulat. Nakasuot ito ng scrub. Ibig sabihin ay doktor ito. Ikaw ang sinabi ni Ilona na kailangan kong tingnan dahil importanteng pasyente ka. Ang baritonong boses na yun na pilit umuukil-kil sa pandaman niya ng halos 2 buwan ay ngayon muli na naman niyang narinig ng personal. Para siyang droga na paulit-ulit hinahanap ng katawan niya. Ang amoy, ang muka, ang halikang haplos at lahat-lahat dito gusto niyang maramdaman ulit.
Hindi niya malaman kung ano itong nangyayari sa kanya. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako yun. Mauna na ako. Ngunit sa kabila ng salungat na damdamin, nagawa niya pa ring patatagin ng boses at umatras palayo rito. Hindi nagbago ang titig nito. Malalim at seryoso pa rin gaya kanina. Jolly Maria Acevedo? May panguuyam sa tinig nito. Hinawi niya ang kamay nito at muli sanang tatalikuran ng lalaki nang bigla siyang matumba. Sa bilis ng mga kamay niya, nahuli kaagad siya nito sa baywang. Humagod ang hininga nito sa pangamoy niya at para siyang nababaliw sa amoy nito. Gustong gusto niya ang amoy nito. Huwag ka nang magmaldita, halika na. Hindi, pilit niyang nilalabanan ng sarili. Napapikit siya nang mas ilapit nito ang muka sa kanyang tenga. Come on, huwag mo nang hintayin na buhatin kita papunta sa klinik. Dahil may bayad kapag ginamit ko ang lakas ko. You know me, right? Alam mo kung anong gusto kong kapalit. Napalunok siya, lalo na nang humagod ang hininga nito sa balat niya. Tahimik na humakbang si Jolly, pero bigla siyang tumigil. Pilit niyang kinukuha ang palad na hawak nito. Try harder, Miss CEO. Bulong nito. Habang hila siya nito sa braso, ay parang takam na takam siya sa maugat nitong braso. At bigla na lang madiing napaungol ang lalaki nang bigla niya itong kagatin. Okay, halika na. Sabi nito, tsaka siya binuhat ng pa-bridal style. Napakapit na lang si Jolly sa leeg nito upang hindi siya mahulog habang nakatitig sa napakagwapong mukha ng taong ito. Parang ang sarap-sarap halikan ng namumula nitong mga labi. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa likod niya at sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Sa bawat hakbang niya, gumagalaw ang dibdib nito na nakadikit sa kanyang braso na nagpapadala ng kuryente sa buo niyang sistema. Gustong-gusto niyang magalit, gustong-gusto niyang sumigaw at sabihing ibaba na siya nito. Pero ang katotohanan parang gusto rin naman ng katawan niya. Ang hawak nito ay lalong nakakapagpainit sa kanyang pisngi. At ang amoy nito, amoy ng mamahaling pabango na humalo sa natural na amoy ng lalaki. Ang amoy na tila nakaukit sa kanyang alaala. Nagpapahina ito sa kanyang mga tuhod kahit na nakabitin lang naman siya sa mga bisig ng lalaki. Stop laughing! Put me down! Nakatingin ang mga tao sa atin. Mahina niyang sambit, hindi pa rin makatingin ng diretso sa mga mata nito. Mas lalo lang lumapad ang ngiti sa mga labi ni Ruan at yumuko ito ng bahagya para ibulong ang sagot sa gilid ng kanyang tenga. Dahilan para manginig ang buong katawan niya. Let them stare. Let them know you belong to someone already. Hindi na siya nakasagot pa. Ilang saglit pa, huminto sila sa tapat ng isang pinto na may nakasulat na Dr. Ruan Vizen o Bigaini. Binuksan ito ang pinto gamit ang balikat at dinala siya sa loob ng isang malawak at magarang kwarto. Malayo sa karaniwang klinika na nakikita niya. Tahimik, malamig at puno ng liwanag na galing sa malalaking bintanang nakatabing ng puting kurtina. Ibinabalang siya nito ng dahan-dahan sa malambot na higaan matapos isara ang pinto. Nang humarap ulit ito sa kanya, nawala na ang biro sa mukha nito. Bumalik ang seryoso, madilim at matalas na tingin nito. Dahan-dahan itong humakbang palapit habang si Jolly naman dahan-dahang umuurong palayo hanggang sa maramdaman niya ang dulo ng higaan sa likuran niya. What do you want from me? Bakit mo ko dinala rito? Napalunok si Jolly at pilit na umayos ng higa habang ang mga mata niya umiikot sa paligid ng kwarto. Doon siya lalong nagtaka. Ang mga gamit, ang mga kagamitang nakahanay sa istante, ang mga karatulang nakapaskil sa dingding, lahat ay para sa obstetrics and gynecology, para sa mga babaeng nagbubuntis o may mga sakit na may kinalaman sa pagkababae. Hindi itong departamento para sa isang simpleng pagkahilo, pagkapagod o mababang presyo ng dugo. Nangunot ang noo niya at bahagyang umangat ang ulo para harapin ito, puno ng pagkalito at hiya. Wait, why are we here? Why ano bigay ni klinik? Garal-galang boses na tanong niya habang itinuturo ang paligid gamit ang nanginginig na mga kamay. Nahihilo lang ako, nasusuka tuwing umaga at walang ganang kumain kaya bakit ako nandito?
Napahinto siya sa pagsasalita at namula ng matindi nang maalala niya ang lahat ng nangyari noong gabing yun. Ang mga haplos, ang mga halik, ang paraan ng pag-angkin nito sa kanya sa likod ng sasakyan, ang bawat galaw na nagpapatunay na wala siyang natiraman lang na bahagi ng sarili niya na hindi nahawakan o hindi naging kanya. Tumawa ng mahina si Ruan, isang tawang puno ng kahulugan habang dahan-dahang lumapit ito sa gilid ng kama, sa tabi mismo ng kanyang hita. Inabot nito ang kamay ni Jolly at dahan-dahang hinawakan ng kanyang pulso. Nararamdaman ng mabilis na tibok nito na hindi dahil sa sakit. Is that so? Malambing ngunit nakakatakot nitong tanong habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. You really think I brought you here just because you're tired, Miss CEO? Alam ko ang katawan mo ng mas mabuti kaysa sa sarili mong kaalaman. Remember that night? Remember how I took you? Nanigas si Jolly, parang tumigil ang paggana ng kanyang utak. You mean? Nauutal niyang sambit. Pakiramdam niya, lalo siyang nahihilo dahil sa kaba at bigat ng naiisip. Ngumisi lang si Ruan at dahan-dahang inilipat ang palad nito mula sa pulso niya pababa. Dahan-dahan, dumaan sa braso sa bewang hanggang sa huminto ito ng marahan sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang dampi ng palad nito ay mainit. Parang nasasunog ang telang suot niya sa bawat haplos nito. I mean exactly what you're thinking, Jolly. Bulong nito, sabay yuko at ilapit ang muka sa kanya. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. You've been feeling dizzy, throwing up in the mornings, easily tired, sensitive to smells. All the signs are there. And I want to make sure. That's why we're here. This is my clinic. And you are my patient. No, hindi ako papayag. Bigla siyang tumayo, pero bago pa siya nakababa sa kama, humarap si Ruan sa kanya. May syringe? O babalik ka sa pagkakahiga mo? My injection won't hurt me, CEO. Napaiwas siya ng tingin, nangaakit ang boses nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Kaya mamili ka. Hihiga ka't susunod sa akin? Or gagawin ulit natin yun? Pwede kitang ma-check up habang ginagawa natin yun, Miss CEO. Bigla siyang nag-iwas ng mga mata. Hindi niya kinakaya ang boses nito at mga titig na tila nangaakit. Nanlaki ang mga mata ni Jolly at tila gusto niyang lumusot sa sahig dahil sa sobrang hiyat init na nararamdaman ng buong katawan niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki, lalo pat nakita niyang seryoso ang muka na nakaukit dito. Alam niyang hindi ito nagbibiro at kaya nitong gawin ang lahat ng sinabi nito kahit saan man, kahit may makakita man o wala. Ang mga paa niya parang nakapako sa sahig. Ang tibok ng puso niya ay halos maririnig na sa buong kwarto dahil sa bilis at lakas nito. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang sumigaw at sabihing hindi uuwi na lang siya. Pero naalala niya agad ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Kukuhanin mo ko ng dugo? Oo, tama. Ayaw mo ka mong mag-PT, right? Kaya sa dugo ko titingnan kung may nabuo ba. Hindi, ayoko. Alam mo naman diba na natatakot ako sa karayom. Tumawa ito ng mahina. Alam ni Ruan dahil nahimatay ito nung tahiin niyang sugat ng dalaga. Nagising na lang ito na nasa sasakyan na niya. Matagal na may matinding takot si Jolly sa karayom at dugo mula pa nung siya'y bata. Okay then, kung hindi mo kaya, transvaginal ultrasound ang gagamitin natin. Ano yun? Ang paraan kung saan ipapasok ang maliit at makinis na aparato na tinatawag na transducer o probe sa loob ng puwerta. Papalapit mismo sa matres. Mas malinaw nitong nakikita ang kalagayan ng mga organ. At ito ang karaniwang ginagamit para malaman kung buntis o hindi. Lalo na sa mga unang linggo pa lamang. O kaya kapag hindi sapat ang resulta ng karaniwang pregnancy test o pagsusuri ng dugo. Hindi naman ito masakit. Paliwanag ni Ruan. Natatakot ka sa karayom pero sa karayom ko hindi. Umiwas siya ng tingin. Talaga bang puro kabastusan ang alam nito? Hindi siya sumagot. Hiniyaan niya itong tumawa habang inihahanda ang mga gagamitin.
Dahan-dahan, habang nakayukot nakatakip ang mukha gamit ang isang kamay, bumalik siya sa kama at dahan-dahang humiga. Ramdam niyang init ng tingin ni Ruan na sumusunod sa bawat galaw niya. Okay, fine. Just do it fast and don't say anything unnecessary. Garalgal niyang sambit, halos pabulong na lang dahil sa hiya. Narinig niya ang mahina at mapang-asar nitong tawa bago naramdaman ang paglapit nito sa gilid ng kama. Good girl, sagot ni Ruan. Ang boses nito'y puno ng kasiyahan dahil sa pagsunod niya. Dahan-dahan nitong hinawi ang kumot na nakatakip sa kanya. Dahilan para lalo siyang mapahiya at humigpit ang hawak niya sa telang suot niya. Napatingin si Ruan mula sa kanya papunta sa maliit na monitor sa gilid kung saan makikita ang madilim at malinaw na larawan sa loob ng kanyang ovary. Tumahimik ito saglit, mas lalong pinabagal ang galaw ng kamay at ang aparato. Tila maingat na sinisiyasat ang bawat detalye. Nakikita mo ba to? Bigla nitong sabi habang itinuturo ng isa niyang kamay ang maliit na bilog na maitim na anino sa screen ng computer. Bagay na walang kahulugan sa kanya, pero tila napakahalaga para kay Ruan. Ang boses nito ay nagbago. Nawala ang pangaakit, napalitan ng matinding kasiyahan, mas malalim at mas nakakatakot pa kaysa kanina. That, my dear, is exactly what I was looking for. Napadilat siya at bahagyang umangat ng ulo. Kahit na nahihiya pa rin siya at nanginginig pa rin ang buong katawan dahil sa pakiramdam ng aparato sa loob niya. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Binalik ni Ruan ang tingin sa kanya at nakita ni Jolly ang liwanag sa mga mata nito. Dahan-dahan itong yumuko. Ibinaba ang muka malapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga labi hanggang nagsalita na ito ng malinaw at mariin. You are pregnant, Jolly. Bulong nito, parang ang balitang ito ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Around 3 weeks to be exact. Exactly the time since that night when I took you and made you mine. I told you I didn't use anything. No, hindi pwede, Ruan. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi ito sumagot. Iginalaw na naman ito ang aparato sa loob niya. Relax. Aalisin ko na. Are you listening to me? Bigla itong humarap sa kanya. I said relax. Humiga ka dahil hindi pa tayo tapos. Huwag kang magpigil ng hininga. Sabi ko na ngang mag-relax ka eh. Ngayon huminga ka ng malalim at humiga ka lang. Bakit? Ano pa bang? Ako pa, honey. Gagawin pa natin yun. Hindi pa tayo tapos. Tila nanginig ang kalamnan niya sa sobrang hiya. Lalo na nang tumawa ito habang nakatitig sa kanya. Ano? Halos pasigaw niyang sambit. Pilit na itinutulak ang dibdib ni Ruan kahit na parang bato ang tigas nito at hindi man lang natitinag sa munting lakas niya. Tumawa lang ito ng mas malakas. Baliwala ang lahat ng galit at pagtutol niya habang dahan-dahan itong inaalis ang kamay ni Jolly na nakadikit sa kanyang dibdib at hinawakan ito ng mahigpit. Why not? Nagawa naman na natin to, di ba? Malalim at garalgal ang boses nito. Ibinaba ulit ang muka para idampi ang mainit na hininga sa kanyang tenga. Napabuntong hininga si Jolly. Nanginginig ang buong katawan hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa takot at bigat ng katotohanan. Dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ni Ruan at umupo ng maayos sa kama. Hinahatak ang kumot para takpan ang sarili. Parang ito na lang ang tanging panangga niya sa lalaking ito na tila may kapangyarihang sirain ang lahat ng meron siya. Wala kang alam, Ruan. Wala kang alam kung gaano kahalaga ang lahat ng meron ako. Garalgal niyang sabi. Nagsisimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Halo-halong galit at takot na hindi siya pwedeng mabuntis. Alam mo ba kung gaano ko naghirap para marating kung nasan ako ngayon? Simula bata pa ako. Paulit-ulit na lang ang sabi ni Daddy na babae lang daw ako. Na wala akong ibang mapapala kundi mag-aasawa at magpapamilya. Na hindi ko kayang tumapat sa mga matatapang at mayayamang negosyante. Napahinto siya sandali. Pinunasan ng luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Habang nakatitig ng masama sa lalaking nasa harap niya na parang wala lang sa kanyang lahat ng ito. Kaya lahat ng oras ko, lahat ng lakas ko, ibinigay ko lahat sa kumpanya.
Nagpupuyat, hindi kumakain, nagtatrabaho kahit walang pasok. Lahat para lang patunayan sa kanya na kaya ko. Na kaya kong maging isa sa pinakamagaling at pinakamatagumpay na babaeng negosyante sa Pilipinas. Yun ang pangarap ko. Yun ang ipinagmamalaki ko sa sarili ko. Lalong bumuhos sa mga luha niya habang inaalala ang mga salita ng kanyang ama at ang magiging reaksyon nito kapag nalaman na buntis siya. Paano na lang kung malaman niya na buntis ako? At higit sa lahat, na isang doktor lang ang nakabuntis sa akin. Ang gusto ni Daddy para sa akin, mayaman makapangyarihan, mas pa sa kanya, isang negosyante rin na katulad niya. Kapag nalaman niyang ganito ang nangyari, siguradong itatakwil niya ako. Mawawala ang kumpanya ko. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pangarap ko. Masisira dahil lang sa batang to. Itinuro niyang sarili niyang tiyan, puno ng hinagpis, habang nakita niyang unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi ni Ruan. Napalitan ito ng matigas, madilim at nakakatakot na ekspresyon. Ang ekspresyon ng isang taong hindi sanay na tinatanggihan at hindi sanay na may kumukwestiyon sa kung ano ang kaya. All those dreams, your company, your father's approval. Do you really think any of that matters compared to what you owe me? You think your little empire is worth more than your own life? Because if I hadn't passed by that night, if I hadn't stopped and helped you, wala ka na rito ngayon, Jolly. Patay ka na at nakabaon ka na sa gilid ng kalsada. And about this baby, you think you can just dismiss it? This child is mine, and I don't care about your father or your business or whatever stupid dreams you think are more important. Parang bumigat ang buong mundo ni Jolly. Ang bawat salita nito parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Alam naman niyang tama ito. Wala kang karapatang kontrolin ang buhay ko ng ganito. Sigaw niya, buong lakas na itinulak ang dibdib ni Ruan. Mabilis niyang hinila ang kumot palayo. Nagmadaling ayusin ang damit na suot niya, habang ang mga luha tuloy-tuloy pa ring tumutulo. Hindi mo pag-aari ang buhay ko, kahit pa iniligtas mo ko. At hindi ko matatanggap ang batang to, masisira lang lahat. Jolly! Don't you dare walk away! Huwag mo kong sundan. Huwag mo kong lapitan. Ayoko nang makita ka. At aayusin ko to. Aayusin ko lahat para hindi malaman ni Daddy. At huwag mo na akong pipigilan. Bago pa man makagalaw o makaharang si Ruan, mabilis na nilisan ni Jolly ang kwarto. Narinig pa niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ang malakas na boses nitong nagbabanta. Pero hindi siya lumingon. Tumakbo siya sa mahahabang pasilyo ng ospital. Hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga taong nagtataka kung bakit siya umiiyak at tumatakbo. Mabilis siyang lumabas ng hospital, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinaharurot. Malayo sa lugar na yon, malayo kay Ruan, malayo sa katotohanang nagbabadya, nababago sa kanyang buhay. Sa loob ng klinika, naiwan si Ruan na nakatayo lang sa gitna ng kwarto. Hindi siya sumunod, hindi siya nagalit. Sa halip, dahan-dahang gumuhit ulit ang isang mapanganib at puno ng katiyakang ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa monitor. Tinitigan ng maliit at maitim na bilog na nakalarawan doon. Kinuha niyang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ng kamay niya habang nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Maya-maya, kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. May papagawa ko sa'yo. Tungkol kay Jolly Maria Acevedo. Alamin mong tungkol sa buhay niya, sa ama niya at sa company nila. At ibigay mo ang lahat ng data sa akin. Ngayon din. Bumuntong hininga si Ruan. Hindi pwedeng gawin ni Jolly ang nais. Hindi siya papayag. Samantala, kararating lang ni Jolly sa kanyang office at gulat na gulat ang dalaga nang isang malutong na sampal mula sa kanyang ama ang tumama sa kanyang pisngi. Mapait siyang ngumiti. Nagmano pa rin kahit sobrang sakit ng sampal na yon. Where have you been? Ganyan bang CEO? Pagala-gala? Umuusok ito sa sobrang galit. Sorry, Daddy. Sa susunod na makita kong... Tumigil lang ito sa pagbulyaw nang mag-ring ang cellphone. What? Sinisingil? Sino? No, gawan mo ng paraan. Ano? Anong sabi? Si Jolly? Ang anak ko? Bakit raw? Lahat ng salita ay puro pabulyaw. Natigilan siya nang marinig ang pangalan niyang binanggit ng kanyang daddy.
Si Jolly na anak ko ang gusto niya para hindi hugutin ng company. Dad, bulong niya. Gumapang ang takot sa kanyang puso. Ang tinutukoy ng daddy niya ay ang nasa pinakamataas na tao na may kontrol sa lahat ng company sa metro. Kapag may problema, ito ang lumulutas. Kapag huhugutin ng bangko ang isang company, ito ang gumagawa ng paraan. Kapag kinapos o nalugi, ito ang mag-aangat. Ngunit lahat ng iyon ay may bayad. At hindi pa niya nakikita at nakikilala ang tinatawag nilang Mr. Director. Pero ang sabi nila, wala daw makapagsabi kung gaano ito kayaman. Dad, nanginginig niyang sambit. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang hindi sinasadya. Nanginginig siya. Hindi pwedeng sumunod ka na lang sa kanila ng ganun. May iba pang paraan. May pera ang company, Dad. Mababayaran natin siya kung magkano man ang utang mo sa kanya. Pakiusap, huwag naman ako. Anak niyo ako. Tumingin si Jimmy sa kanya at nakita ni Jolly na walang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang kumpanya ang yaman, ang pangalan ng pamilya, ang mas mahalaga rito kaysa sa kanya. Ang lahat ng pagsisikap niya, ang lahat ng pagtatangka niyang patunayan na siya ay sapat na, nawala lahat ng iyon sa isang iglap lamang. Wala na tayong ibang paraan, Jolly. Alam mo ba kung gaano karaming nagtangka at nabigo para lang makakuha ng tulong mula sa kanya? At tayo ang napili niya. Isipin mo na lang, kapag naging kanya ka na, hindi lang ligtas ang kumpanya natin, kundi aasenso pa tayo higit sa inaakala mo. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, kailangan mo makapag-asawa ng makapangyarihan at mayaman. At ito na ang pinakamalaking pagkakataon natin. Gusto niyang bulyawan ng kanyang ama, sabihin na ayaw niya, na tumatanggi siya, na hindi siya bagay na pwedeng ipamigay. Pero hindi niya magawa. Hindi niya magawang bulyawan ito dahil kahit ganito ang dad niya, ama pa rin niya ito. Biglang umugong ang buong paligid nang bumukas ng malaki ang pinto ng opisina. Ang lahat ng empleyado ay nakapaligid at yumuko bilang paggalang habang dahan-dahang pumasok ang isang lalaki na puno ng otoridad at kapangyarihan sa conference room kung nasaan sila. Tila ba pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang tinatapakan niya. Nakasuot ito ng itim na terno. Maayos at matikas ang tindig at ang bawat hakbang nito nagpapadala ng panginginig sa sinumang nakakakita. Ang mga mata nito, ang madilim matalas at nakakatakot na mga mata. Isang matandang lalaki na sa banta niya, kaedad lamang ng kanyang daddy. Ito ba ang sinasabi nilang director? Humarap ito kay Jimmy at kahit si Jimmy na laging mayabang at matapang, yumuko rin ng malalim, nanginginig sa harap ng lalaking ito. Mr. Director, nauutal na bati ng kanyang ama. Good morning, Mr. Director. Ngumiti lang ito, isang ngiting tila nagtagumpay sa nais. Dahan-dahan itong ibinaling ang tingin kay Jolly at nakita niya ang liwanag sa mga mata nito. Lumapit ito ng dahan-dahan sa kanya habang si Jolly naman parang napako sa kinatatayuan niya. Hindi makagalaw, hindi makasigaw at hindi makatakbo. Ang lahat ng pader na itinayo niya para protektahan ang sarili, ang lahat ng pangarap na inalagaan niya ng mahabang panahon, lahat ay gumuho na parang dinaanan ng bagyo. Huminto ito sa harap niya. Napakaganda pala ng inyong anak, Mr. Acevedo. Matatag nitong sabi habang nakatitig ng diretso sa mukha niya. Umatras siya. Nandidiri siya rito, parang daddy niya na ito. Tiningnan niya ang kanyang ama at pilit itong ngumiti. Maupo muna kayo, sir. Sabi pa niya pero hindi ito gumalaw sa kinatatayuan. Inilibot lang nito ang paningin sa paligid na tila kinakabisa ang bawat sulok ng buong lugar. Alam mo naman siguro kung anong ipinunta ko dito, hindi ba? Napatingin si Jolly sa kanyang ama na nakayuko pa rin at walang ibang inintindi kundi ang kaligtasan ng negosyo. Napatingin siya sa lalaki. Opo, sir. At sasama sa inyo ang anak ko. Nakapag-usap na kami at buo na ang kanyang desisyon. Pinahid niya ang mga luha. Wala talagang pakialam ang ama niya sa kanya. Ipinamimigay siya nito na parang aso. Daddy, nauutal niyang sambit. Kaya naman nilang makapagbayad dahil alam niya kung magkano ang pera ng kumpanya. Pero mariin ang pagtanggi ng kanyang ama. Ayaw nitong bawasan ng pera. Tumahimik ka na. Ito na ang pagkakataon mo.
Maiaangat mo ang pangalan natin kapag siyang napangasawa mo, Jolly. Ang gurang sa harapan niya. Tapos may bigote pa. Para itong manyakis na tumanda na. Please, huwag mong gawin to, Daddy. Anak mo ko. Ngunit hindi niya na ituloy ang sinasabi. Napaluha na lang siya habang hinahayaang hilahin siya ng gurang papalayo, palabas ng opisina. Palabas ng buhay na sinubukan niyang buuin para sa sarili niya. Napanganga na lang ang mga tao sa loob ng kwartong yun habang palabas siya ng bulwagan. Para siyang pag-aari na kinukuha ng iba. Bitiwan mo ko. Papasok na sila ng elevator nang hilahin niya ang braso. Hindi ako sasama sa iyo at hindi ako kailanman magpapakasal sa matandang kagaya mo. Magkano bang kailangan mo, ha? Babayaran kita. Kahit mamulubi ako, babayaran kita. Tumutulo ang luha niyang sigaw rito. Hindi ako ang pakakasalan mo. Ang boss ko. Natigilan siya pagbaba nila ng labi. Mas tumindi ang kaba at takot niya. Naluha na naman siya. Pero nang palabas na sila ng elevator, bigla na lang siyang nakaramdam ng mainit na likidong dumadaloy sa binti niya. Pagbaba ng mata niya, tila naparalisa ang katawan niya nang makitang dugo sa binti niya. Dinudugo ka. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Tatawagin ko si boss. Nangihinang umupo si Jolly sa sahig. Tumakbo ang lalaki palabas ng entrance at sinundan niya ng tingin ng lalaki. Tumawag kayo ng doktor. Si Ma'am Jolly dinudugo. Sigaw ng isang empleyada. Nagpanik ang lahat at kanya-kanyang kuha ng mga cellphone. Napatingin siya sa paligid. Nanlalabo ang mga mata niya. Jolly, anong nangyari? Ang baritonong tinig na iyon, umalingaw-ngaw sa pandama niya. Hindi siya nakapagsalita nang bigla siyang buhati ni Ruan. Tumabi kayo! Ruan? Stop talking. Dadalhin kita sa hospital. Tara na, Rex. Bilisan mo. Opo, boss. Natigilan siya. Yung driver, eto yung kumausap sa daddy niya kanina. Pagdating nila sa St. Luke's Hospital, parang nagyanig ang buong labi sa malakas na sigaw ni Ruan. Ang lahat ng empleyado, doktor at nurse, nanigas sa kinatatayuan at mabilis na yumuko bilang paggalang. Ngunit walang pakialam doon si Ruan. Pagkarating sa ER, dahan-dahan na siyang ibinaba sa exam table at mabilis na pinalabas ang lahat ng mga nurse at doktor. Lumabas kayong lahat. Utos niya. Ang boses ay matigas, ngunit may halong takot na naririnig ng lahat. No one comes in until I say so. Agad na umalis ang lahat. Natatakot na makaharap sa galit o pag-aalala ni Ruan. Naiwan lamang sila ni Jolly sa loob ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabagal at hinihingal na paghinga ni Jolly at ang mabigat na tibok ng puso ng dalawa. Lumapit si Ruan sa kanya at kitang-kita ni Jolly ang pag-aalala sa mga mata nito. Wala nang karaniwang malamig na mata nito. Tanging takot ang naroon. Hinawakan niyang mukha ni Jolly ng maingat na parang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo at pinunasan ang mga luha na tumutulo sa pisngi nito gamit ang hinlalaki. Let me check you, okay? Sabi niya. Ang boses ay malambing at maingat. I won't hurt you. I promise. I just need to see how you and the baby are doing. Tumango si Jolly. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya habang pinapanood siyang maghanda ng mga kagamitan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang damit na suot upang makitang dugong patuloy pa ring tumutulo. Napapikit siya sa hiya at takot. Ngunit mabilis na nagsalita si Ruan upang siya'y patahimikin. Don't be scared. Nandito lang ako. The bleeding is just from stress, fear and sudden emotional shock. It's called a threatened miscarriage. But don't worry, it's not serious. You just need to rest and be careful. And both of you will be fine. Dahan-dahan niyang inilagay ang ultrasound probe sa tiyan ni Jolly na parang hawak niya ito ng may labis na pag-iingat. Sa sandaling yon, narinig ni Jolly ang malinaw at matatag na tunog. Ang tibok ng puso ng sanggol na parang musika sa pandinig ni Ruan. Nakita niya kung paano kumawala ang malaking buntong hininga ni Ruan at nakita niya ang luha na muntik nang tumulo sa mata nito. Do you hear that? That's our baby. He's safe. Both of you are safe. Napaluha na lang si Jolly. Ang lahat ng takot, galit at panghihinayang ay parang nawala sa sandaling marinig niyang tibok ng puso ng baby na kanina lang gusto niyang mawala. Bakit mo to ginagawa? Sinabi kong ayoko sa baby, ayoko sa'yo.
Pero bakit lumalapit ka pa rin? Tumingin si Ruan sa kanya. Hinawakan niyang kamay ni Jolly at idinampi ito sa kanyang mga labi. Because you're mine, Jolly. And this baby inside you, all of it belongs to me. I'm not fighting for this to scare you. I'm doing this because you matter to me. Both of you matter. Hinaplos niya ang buhok ni Jolly. Ang kanyang mga daliri dahan-dahang dumaan sa buhok na nakatakip sa mukha nito. You think you could run away from me? You think you could reject the baby growing inside you? You can't do that, Jolly. Hindi ako papayag. From now on, you won't do anything that strains your body. You won't do anything that causes you stress. At makikinig ka sa akin sa ayaw mo man o sa gusto mo. Uuwi na ako. Ayoko magtagal dito. Ihatid mo ako sa bahay. Tapos mo naman ang ginagawa mo rito, di ba? Ligtas naman ako at si baby. Nawala agad ang ngiti sa mga labi ni Ruan. Humakbang ito palapit at dahan-dahang inayos ang gilid ng kumot na nakatakip sa kanya. Ang mga daliri marahang dumampi sa kanyang pisngi. Hindi ka uuwi sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Jolly. Muling nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng mga mata niya. What? What are you talking about? Alam mo kung bakit ayokong pumayag na umuwi ka sa inyo. Alam mo kung anong dahilan ko at kung bakit ko to ginagawa. Putol ni Ruan. Bahagyang tumaas ang boses pero agad ding ibinaba nang makitang nagsisimula ng manginig ang mga labi ng dalaga. Bumuntong hininga ito at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Jolly. Bakit ka pa uuwi sa inyo? Ikaw mismong nakarinig sa sinabi ng ama mo, hindi ba? Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa taong itinataboy ka at hindi binibigyang halaga bilang anak niya? Daddy ko siya, Ruan, at siya lang ang natitirang pamilya ko. Nangako ako kay mami na alagaan ko si Daddy. Oo, sabihin na natin ganyan nga. Nag-iisang pamilya mo, may pangako ka. Pero siya ba? May pakailan ba sa'yo? Siya ba tinitingnan ka ba niya bilang anak niya? Anak ba talagang turing niya sa'yo? Umagos ang luha sa pisngi niya. Pumatak sa mga kamaong nasa kandungan niya. How about the company? Hinaplos ni Ruan ang likod ng kamay niya matapos hawiin ang mga luha sa mata niya. Huwag mong isipin ang kumpanya ninyo. Ang isipin mo, sarili mo at ang baby dyan sa sinapupunan mo. At kung nandun ka sa inyo, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Nais pa sanang tumutol ni Jolly. Nais pa sanang magalit at ipilit ang gusto. Pero nang tumitig siya sa mga mata ni Ruan, nakita niyang sinseridad at takot na nakatago roon. Alam niyang tama ito. Alam niyang kapag bumalik siya sa bahay nila, wala siyang ibang maririnig kundi mga utos at paalala na siya ay pag-aari na ng iba. Tumango na lang siya ng mabagal. Nakayuko habang patuloy ang pagtulo ng luha. Wala na siyang lakas para lumaban. Sumakay sila sa itim at magarang sasakyan ni Ruan. At habang nasa daan patungo sa hindi niya alam na paroroonan, walang tigil ang pagiyak ni Jolly. Nakaupo siya sa dulo ng upuan, nakayakap sa sarili habang tumutulo ang mga luha. Inaalala ang bawat salitang binitiwan ng ama niya. Ang sakit, ang panghihinayang, ang pakiramdam na parang wala siyang halaga sa mismong nagpalaki sa kanya. Parang patalim na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Nasa tabi niya si Ruan at ilang beses na nitong sinusubukang hawakan o siya yakapin. Pero umiiwas lang siya hanggang sa sumuko na rin ito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ruan. Sa sobrang sakit lang na ang taong hindi niya kilala ng lubos, ito pa ang unang tumulong sa kanya. Kabaliktaran sa daddy niya na sana ang poprotekta sa kanya. Pero lumalabas na wala talaga siyang halaga sa ama niya. Masaya pa nga ito nang malamang siya ang kapalit ng mga utang nito. I have a question. Napatingin siya kay Ruan. Mapa ka ba? What? Kasi naliligaw na ako. Naliligaw ng puso ko palayo papunta sa'yo. Parang nagloading ang utak niya sa sinabi nito habang si Ruan natatawa lang sa tabi niya. Another one. Alam mo ba kung bakit hindi ako natatakot sa dilim? Ang tanda mo na takot ka pa rin sa... Kasi kahit wala nang liwanag, basta nandyan ka. Nakikita ko ang daan. Umiti ka na. Sabi nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga lang siya. Nanatiling nakabuka ang labi ni Jolly habang nakatingala sa napakalaking bahay na nasa harapan niya.
Mas malaki, mas marangya at mas maganda pa ito kumpara sa mansyon ng mga Acevedo na nakasanayan niya. Ang bawat sulok ay puno ng disenyo na tila maingat na nilililok para maging ganoon kaperpekto. Hindi malamig at formal gaya ng bahay nila. Ang halaman sa paligid ay sariwa at namumukadkad. Ang hangin ay malinis at ang buong lugar ay tila hiwalay sa ingay at gulo ng labas ng lungsod. Pagbaba ni Ruan mula sa sasakyan, agad siyang nilapitan ng mga kasambahay at yumuko ng sabay-sabay bilang paggalang. Maligayang pagdating po, Sir Ruan. Sabay-sabay na bati ng 4 na babae. Magalang at maayos ang tayo. Ang pinakamatanda sa kanila na mukhang nasa edad 50 na ay humakbang ng kaunti palapit habang nakayuko pa rin. Nakahanda na po ang lahat ng utos ninyo. Ang kwarto at ang lahat ng kailangan ni Madam. Tumangulang si Ruan at umikot agad ito papunta sa kabilang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Jolly. Bago pa man siya makagalaw o makabukas ng pinto, ay bumukas na ito at naroon ang naghihintay ng lalaki na akmang bubuhatin siya. Wag na, kaya ko namang maglakad. Tumingin lang ito sa kanya ng seryoso. Sapat na para siya'y mapatahimik. Sabi ko naman na bawal kang mapagod, di ba? Binuhat siya nito ng maingat at mahigpit. Dahilan para mapakapit ulit siya ng mahigpit sa leeg nito habang ang mga mata ng 4 na kasambahay nakasunod sa kanila. Nahihiya tuloy siya sa mga matang nakasunod sa kanila. Ramdam ni Jolly ang init ng pisngi niya dahil sa nararamdamang hiya. Pero wala siyang nagawa kundi itago ang muka sa dibdib ni Ruan habang naglalakad sila papasok ng malaking pinto. Pagpasok sa loob, mas lalo pa siyang namangha. Mas maganda pa ito sa nakita niya sa labas. Malawak na sala, mataas na kisame, mga kagamitang gawa sa mamahaling materyales pero hindi nakakaramdam ng lamig o pagiging formal gaya ng kanilang bahay. Lahat ay mukhang komportable at maayos. Huminto sila sa tapat ng mga kasambahay na nakapila pa rin ang mga oras na yun. Tumingin si Ruan sa kanila at nawala ang lambing sa mukha nito. Napalitan ng otoridad at higpit na nakapagpababa lalo ng ulo ng mga babae. Simula ngayon, dito natitira si Jolly sa bahay. Kung ano ang turing niyo sa akin, ganun din ang turing niyo sa kanya. Mula ngayon, siya'y amo niyo na rin. Lahat ng utos niya'y susundin niyo. Lahat ng gusto niya, ibibigay niyo. Walang pagkukulang, walang pagkakamali. At higit sa lahat, bawal siyang ma-stress. Bawal siyang mapagod. Tandaan niyo lahat ng bilin ko. Si Manang Tess ang tagapamahala ng lahat dito. Pakilala nito habang itinuturo ang matandang babae. Kung may kailangan ka, kahit ano man yan, sabihin mo lang sa kanya. Manang, ikaw nang bahala sa kanya kapag wala ako. At lahat kayo, igalang niyo siya. She's my life. Naitago niyang muka dahil sa dagundong ng puso niya na bigla na lang tumambol ng napakalakas. Opo sir, maaasahan po ninyo. Sabay-sabay na sagot ng mga katulong. Hindi na nagtagal at dinala siya ni Ruan sa ikalawang palapag, papunta sa isang malawak at napakagandang kwarto. Pagpasok pa lang nila, nanlaki na agad ang mata ni Jolly. Malaki ang bintana na nakaharap sa malawak na hardin na punong-puno ng iba't ibang bulaklak. Malambot at malaki ang kama na nakalagay sa gitna. At sa ibabaw ng mesa ay nakita niya ang mga paborito niyang pagkain, ang mga bulaklak na gusto niya. At maging mga libro na madalas niyang basahin kapag nag-iisa lang siya. Paano niya nalaman ang lahat ng to? Ni minsan hindi niya nabanggit ang mga ito sa kahit kanino, kahit sa sarili niyang pamilya. Dahan-dahan siyang inihiga ni Ruan sa kama at agad na inayos ang mga unan sa likod niya para siya'y maging komportable. Lumapit ito at umupo sa gilid. Hinawakan ng kamay niya habang nakatitig ng diretso sa kanya. Gusto mo bang kumain muna? Wala bang peanut butter? Sasabihan ko si Manang, yun ba ang gusto mo? Kukuha ko. Ano pang gusto mo? Pati ba ako, cravings mo rin? Tumigil ka nga. Tumawa si Ruan ng mahina. Bago lumabas, inayos muna niyang pagkakasandig niya sa headboard ng kama. Hindi niya alam kung paano na siya ngayon. Hindi pa niya nasisiguro kung si director ba na sinasabi ng dad niya ay si Ruan. Dahil yung tinawag kasi nitong director ay ang matandang mukhang manyakis. Bakit hindi nila alam na si Ruan ang director? Natapos lang ang pag-iisip niya
nang bumukas ang pinto. Ang bilis namang bumalik ni Ruan. May dala na itong garapon na laman ay peanut. Pag-upo nito, inagaw niya kaagad ang hawak nito. Animoy batang sabik sa minatamis. Habang binubuksan, hindi mapoknat ang ngiti sa kanyang labi at nang maamoy ang laman, parang naginhawaan siya. Hinayaan lang ni Ruan na kainin niya ang peanut butter. Yung klase pa ng pagsandok nito, malalaki na parang nagmamadali. Ang lalaki rin ng subo. Wait, ngunit biglang natigil si Jolly sa pagsubo at nanlaki ang mga mata niya nang ilapit nito ang muka sa kanya at sa isang kisap mata lang, sa gilid ng labi niya, naramdaman niyang paghalik nito ng mahina. Para siyang nakakita ng multo sa klase ng reaksyon. Ang puso niya, umugong na lang na parang kakawala sa kanyang dibdib. Kaya pala gustong-gusto mo niyan. Sobrang tamis pala. Pero mas gusto ko pa rin ang lasa ng labi mo, honey. Sige na, kumain ka muna para makainom ka ng gamot mo. Napalunok ng sunod-sunod si Jolly. Tila ba nalalasing na siya sa amoy ng pabangong mula kay Ruan. Mabilis pa sanang susunod ito ng isa pang halik nang biglang umugong ang telepono na nasa ibabaw ng mesa. Bumuntong hininga si Ruan at dahan-dahang umayos ng tayo. Bagamat hindi pa rin maalis ang mapang-asar at nakakakilig ng ngiti sa kanyang mga labi. May aasikasuhin lang ako saglit sa opisina. Babalik din ako kaagad. Sabi nito, sabay haplos sa buhok ni Jolly bago tuluyang lumabas ng kwarto at isara ang pinto. Naiwan siyang nakahiga. Parang lutang pa rin ang isipan dahil sa mga sinabi at ginawa ng lalaki. Napatingin siya sa kanyang sariling telepono na nakalapag sa gilid at biglang pumasok sa isip niya ang kanyang sekretarya. Gusto niyang malaman ang kalagayan ng kumpanya, kung may nagbago na ba o kung may magagawa pa ba siya para maayos ang lahat nang hindi siya nadadamay. Dali-dali niyang dinayal ang numero nito. Ilang ring pa lang, sumagot na agad ang lalaki. Ma'am Jolly, buti naman na tumawag kayo. Kanina pa po ako nag-aalala sa inyo. Ayos lang po ba kayo? Nasaan po ba kayo ngayon? Napahawak si Jolly sa kanyang dibdib. Pilit na pinatatag ang boses. Ayos lang ako, Sam. Gusto ko lang itanong, kamusta na ang kumpanya? Yung utang ni Dad, may napag-usapan na ba sila? May paraan pa ba para mabayaran natin yun nang hindi kailangang? Natigilan siya nang mapansing natahimik si Sam sa kabilang linya. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May masamang pakiramdam na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ma'am, si Sir Jimmy po. Napirmahan na po niya ang lahat ng dokumento kaninang umaga pa. Nagkita na po sila ng mga kinatawan ni Mr. Director. Naayos na po ang lahat. Sabi po ni Sir Jimmy, wala ka na daw dapat ipag-alala. Nabayaran na daw po ang lahat ng utang ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Jolly. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Nabayaran na? Paano? Saan kumuha ng pangbayad si Daddy? Ang bayad po ay kayo po, ma'am. Nagkapirmahan na po sila sa kasunduan na kayo ang buot huling kabayaran sa lahat ng utang niya. At masaya nga po si Sir Jimmy kanina eh. Sabi niya napakabuti daw ng tadhana. Tinapili kayo ng pinakamakapangyarihang tao. Napabitaw si Jolly sa telepono. Dumulas ito mula sa kamay niya at bumagsak sa kama. Parang gumuho ang buong mundo niya. Ito na nga ba? Ito na ang katotohanan ayaw niyang tanggapin. Ibinigay siya. Ipinagpalit siya ng sarili niyang ama, ng pamilyang inalagaan niya at minahal. Isa lang siyang gamit, isang bagay na maipagpapalit sa yaman at kapangyarihan. Ang lahat ng pangako niya sa yumaong ina na aalagaan niya ang ama nila. Parang naging katatawanan lang pala. Napahagulugol siya ng malakas. Ang sakit ay parang patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso at kaluluwa. Hindi niya namalayan ang biglaang pagkirot sa kanyang puson hanggang sa maramdaman niya ulit ang pamilyar na mainit na likido na dumaloy pababa sa kanyang hita. Nanlamig siya nang makita ang dugong kumakalat sa puting kumot. Dugo! Nanginginig niyang bulong habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa takot at sobrang sakit na nararamdaman niya. Narinig ng mga kasambahay ang kanyang mahinang sigaw at agad silang pumasok. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang dugo. Nagkagulo sila at hindi magkanda-ugaga sa takot.
Sir Ruan, nasaan si Sir Ruan? Tawagan niyo si Sir Ruan. Sigaw ni Manang Tess, pero umiling lang ang isa pang kasambahay. Umalis po siya kanina. Sabi may aasikasuhin lang saglit pero hindi pa bumabalik. Paano na po ito? Wala silang magawa. Hindi rin siya kaya ng mga kasambahay. Takot silang mapahamak palalo ang kalagayan ni Jolly. Dali-daling tinawagan nila ang mga gwardya. Matangkad ito, matikas ang katawan. Gwapo at malakas. At siyang pinagkakatiwala ang guard ni Ruan. Si Jack daw, sabi ni Manang. Agad itong pumasok at nang makita ang kalagayan ni Jolly, agad itong yumuko para buhatin siya ng maingat. Huwag po kayong maglala, ma'am. Dadalhin ko po kayo agad sa hospital. Dahil sa sobrang takot, walang malay na napakapit ng mahigpit si Jolly sa kamay ni Jack habang siya'y binubuhat. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang isip ay puno ng sakit mula sa ginawa ng kanyang ama at takot para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi niya namalayan na hawak-hawak niya ang kamay ng lalaki. Hindi niya namalayan ang mga tinginan ng mga tao sa paligid. Ang tanging nararamdaman niya na lang ay ang sakit at panghihina. Mabilis na dinala siya ni Jack sa sasakyan at nagmaneho ng mabilis papunta sa hospital. Sa St. Luke's, kung saan siya galing kanina, doon lang din siya dinala ulit. Pagdating nila sa pasukan ng ER, buhat-buhat pa rin siya ni Jack habang umiiyak siya at nakakapit pa rin ng mahigpit sa kamay nito. Nasa malayo pa lang si Ruan, kakatapos lang niyang asikasuhin ang kanyang trabaho at mabilis na tumakbo papunta sa hospital dahil tumawag si Manang Tess na dinugo ulit si Jolly. Ang bawat hakbang niya, puno ng takot na baka may mangyaring masama kay Jolly. Pero biglang huminto ang lahat sa paligid niya nang makita niya ang tanawin sa harap ng ER. Nakita niya si Jolly na buhat-buhat ng ibang lalaki. Nakita niya ang mga luhang umaagos sa pisngi nito. At higit sa lahat, nakita niya ang kamay ni Jolly na mahigpit na nakakapit at nakahawak sa kamay ni Jack. Parang ito ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Sa isang iglap, parang sumabog ang lahat. Ang kanyang mga mata, naging itim at nakakatakot. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang mga kamao kumuyom ng mahigpit. Kabababa lang nito kay Jolly sa stretcher. Hindi na nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang tumakbo palapit. Bago pa man makagalaw o makapagsalita si Jack, tumilapon ito ng ilang metro at bumagsak sa semento habang umuungol sa sakit. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakakita. Nanlaki rin ang mga mata ni Jolly. Halos hindi siya makahinga sa gulat habang nakatingin kay Ruan na parang demonyo sa tindi ng galit. Ang bawat tingin niya ay nakakatakot. Ang kanyang presensya nakakapanginig ng tuhod ng sino mang makakakita. Humarap siya kay Jack na pilit na bumabangon. Get out! Bago pa kita mapatay! Nanginig ang lahat at agad na tumakbo palayo si Jack at ang ibang mga empleyado na nakapaligid. Binalingan naman ni Ruan si Jolly at kahit puno ng galit ang mukha niya, kitang-kita ni Jolly ang takot at pangamba sa likod nito. Ano bang kasalanan niya sa'yo? Bakit mo yun ginawa? Muling tanong niya nang hindi ito sumagot at kahit anumang tanong ang ipukol niya, hindi ito sumasagot. Seryoso lang itong ginagawang nararapat para magamot siya. Kagaya ng ginawa nito nung una, yun pa rin ang paraan nito sa paggagamot. Pero ngayon, walang ngiti, walang kahit ano. At hindi niya iyon nagugustuhan. Kinuha ni Jolly ang kamay nito, pero hindi pa rin tumitingin sa kanya. Galit ka ba? Ni hindi ito tumingin sa kanya. Kahit tumulo ang luha niya, hindi ito nagsalita. Galit ka ba? Galit ka nga. Bigla itong tumigil sa ginagawa at padabog na itinapon sa trash bin ang ipinampupunas nito sa kanya. Paanong hindi ako magagalit sa'yo? Sabihin mo kung paanong hindi ako magagalit. Sinabi ko nang mag-iingat ka. Huwag ka nang umiyak at huwag ka nang mag-isip ng kahit ano. Pero hindi ka nakikinig. Manang told me na tinawagan mo si Sam. Ano bang sinabi ko sa'yo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako nang bahala? Kung ganitong ayaw mo sa akin, Jolly, then don't. Pero buhayin mo ang anak natin kung ayaw mo sa kanya. I understand. Buhayin mo lang at kukunin ko sa'yo. Ibabalik kita sa daddy mo kung yun ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamimilit. Kung ayaw mo sa akin, kung kinamumuhian mo ko tang bata dyan sa sinapupunan mo, patawad.
kung nasira ang buhay mo dahil sa nabuntis kita. Kukunin ko siya kapag naipanganak mo at bumalik ka sa daddy mo kung yun ang kagustuhan mo. Hindi na kita guguluhin pa pagkapanganak mo. Tumalikod ito at doon na dumaloy ng walang ampat ang luha sa mata niya. Linggo na ang lumipas at tila naging isang mahabang bangungot ang bawat araw na lumilipas para kay Jolly. Totoo ang sinabi niya. Hindi siya binibigo ni Ruan. Araw-araw, nasa harap pa rin niyang lahat ng kailangan at gusto niya. Ang paborito niyang pagkain ay laging nakahain sa oras. Ang mga gamot at vitamins, laging nakahanda sa mesa. Ang kwarto, laging malinis at maaliwalas. At laging may nagbabantay sa kanya para masigurong ligtas siya at maayos. Pero yun lang, wala nang iba pa. Wala na ang mga nakakakilig na biro. Wala na ang mga mapang-asar ng ngiti. Wala na ang mga mainit na titig na dating nagpapakaba sa kanya pero nagpaparamdam din na mahalaga siya. Tuwing nagtatagpo ang mga mata nila, laging malamig at walang emosyon ang nakikita niya roon. Parang estranghero na lang siya sa paningin ng lalaki. Hindi na siya nito kinakausap. Kung may kailangan man itong sabihin, sa mga kasambahay nito sinasabi at ipasasabi lang sa kanya. Itinago rin ito ang kanyang cellphone, kaya wala na siyang paraan para makontak ang kahit na sino. At wala na ring dumadating na balita mula sa labas, mula sa kumpanya, mula sa ama niya, mula sa mundong akala niya, mahalaga pa sa kanya. Pero sa loob ng ilang linggong ito, naintindihan na ni Jolly kung ano talaga ang mahalaga. Araw-araw, habang nakahiga siya at pinagmamasdan ng malawak na hardin sa labas ng bintana, ang laman ng isip niya ay si Ruan. Siyang hinahanap ng mga mata niya tuwing bumubukas ang pinto. Siyang hinahanap ng mga kamay niya na laging gustong humawak o dumampi man lang sa braso nito. At higit sa lahat, siya ang hinahanap ng pandama niya. Yung amoy ng pabangong nakakapagpabaliw. Yung amoy na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya'y panatag. Ngunit tuwing lalapit siya ng kaunti, tuwing susubukan niyang tawagin ang pangalan nito o hawakan ng kamay nito habang inaayos niya ang gamot niya, laging umiiwas si Ruan. Laging inaalis nito ang kamay niya. Laging tumatalikod at aalis agad na parang ayaw na siyang nakikita. Alam niyang kasalanan niya. Alam niyang siyang dahilan kung bakit ganito ang lahat. Kung hindi lang sana siya tumawag kay Sam, kung hindi lang sana siya naging mahina't nagpadala sa sakit na dulot ng ginawa ng kanyang ama. Gabi-gabi, lihim siyang umiiyak sa loob ng kwarto habang hawak ang tiyan niya, kung saan dahan-dahang lumalaki at lumalakas ang tibok ng puso ng sanggol. Ang bawat paalala ni Ruan nung araw na iyon ay parang patalim na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Ang ama niya, ang kumpanya, ang lahat ng bagay na ipinaglaban niya noon, parang wala lang yun kumpara kay Ruan at sa batang dinadala niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na wag, na ayaw niyang umalis, na ayaw niyang kunin ito ang sanggol. Pero tuwing nakikita niya ang lamig sa mga mata ni Ruan, nawawala ang lakas ng loob niya. Isang gabi, hindi siya dinalaw ng antok. Ang lungkot at sakit na nararamdaman niya ay masyado nang mabigat para dalhin habang nakahiga lang. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Inayos ang kumot sa kanyang katawan at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong mansyon. Tanging ilaw lang mula sa gilid ng mansyon sa labas ang nagbibigay liwanag sa loob ng kabahayan. Habang naglalakad pababa ng hagdan, nahagip ng mata niya ang pamilyar na likod na nakaupo sa malawak na sala. Si Ruan. Nakasandal ito sa malambot na sofa. May hawak na baso ng alak at halatang pagod na pagod ang katawan sa klase ng pagkakaupo nito. Bihira niya itong makita ng ganito. Walang lakas, parang taong dinadalang napakabigat na problema. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Ang mga hakbang ay tahimik dahil ayaw niyang ito'y magulat. Nang makarating siya sa baba ng hagdan, hindi pa rin ito lumilingon. Parang alam nitong nandoon siya. Bakit gising ka pa? Nauuhaw ako. Mahina niyang bulong. Tumalikod siya ng mabigat ang bawat hakbang. Ramdam niya na wala na talaga. Gusto niyang ilaban kung meron pa. Pero pakiramdam niya, wala na talagang pag-asa. Sinisisi niya ang sarili. Sana nakinig na lang siya. Baka hanggang ngayon,
Maayos pa sila. Habang umiinom ng tubig, hindi niya namalayan, tumulo na pala ang luha sa mata niya at nakalimutang may hawak siyang baso. Nabitiwan niya iyon para hawiin sana ang kanyang luha. Tumingin siya sa bukana ng kusina. Baka nandyan si Ruan pero wala. Kaya tahimik niyang dinampot ang mga nabasag na baso. Ngunit agad na napadaing si Jolly nang siya'y masugatan. Hawak ang kamay na may sugat, pinisil niya iyon at lumabas ang masaganang dugo. Tumayo siya para hugasan sana sa gripo ang sugat nang may humawak sa kanyang pulsuhan. At sa isang iglap, nasa bibig na ni Ruan ang daliri niya na may sugat. Huwag kang malikot. Ako nang bahala rito. Napalunok si Jolly nang muli nitong suriin ang kanyang sugat. Mag-aalas 8 nang bumaba si Jolly. Tinanghali na siya ng gising dahil anong oras na rin kasi siyang nakatulog kagabi sa kakaisip kay Ruan. Pagbaba niya ng hagdan, nasa sofa sa living room si Ruan. Nagtaka siya dahil laging maaga ito kung umalis. Pero tanghali na, naroon pa rin ito at naka-white sando lang at maong short habang may kausap sa cellphone at nakaharap sa laptop. Magandang umaga, Ma'am Jolly. Huwag na po kayo magtimpla ng gatas. Pinagtimpla na po kayo ni Sir. Tumalikod ito at may kinuha sa Center Island. Nasa tray ang isang basong gatas at avocado tsaka orange na nabalatan at nahiwa na. Si Sir ang naghanda po niyan, Ma'am, bago po kayo bumaba. Parang sasabog ang dibdib ni Jolly sa sobrang kilig na hindi niya maipaliwanag. Nanginginig pa nga ng kaunti ang mga kamay niya habang nakatitig sa ibabaw ng mesa kung saan ipinatong ni Manang Tess yung tray na may mainit pang baso ng gatas. Kamusta ang sugat mo? Ayos lang. Salamat kagabi. Ngunit hindi man lang nakita ni Jolly ang bahagyang ngiti sa labi ni Ruan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa kwarto at hindi pa siya nagtatagal doon nang biglang kumatok si Manang. Mga alas 9 daw po, Ma'am, aalis daw po kayo ni Sir Ruan. Aalis? Saan daw kami pupunta? Prenatal check-up niyo daw po yata ngayon, Ma'am. Sagot ni Manang. Pang 3 months daw po ni baby at ngayon daw po yung schedule ninyo, Ma'am. Napangiti ng bahagya si Jolly. Kaya kahit seryoso at tahimik ito kanina, kahit puno ng lamig ang mga titig nito, inayos pa rin ito ang gatas at mga prutas na gusto niya. Kaya nanatili ito sa bahay kahit marami itong gagawin. Naaalala pa rin ito ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. Dali-dali siyang pumasok sa banyo para maligo. At pagkatapos, bumaba siya ng hagdan. Naghihintay na si Ruan sa pinto. Nakabihis na rin ito. Napahinto na lang ito sa pagsasalita kausap si Manang nang siya ay makita. At saglit na nanlaki ang mga mata nito. Sapat lang para mapansin ni Jolly bago ibalik nito ang seryoso at walang emosyong muka. Pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Sumakay sila sa sasakyan at gaya ng dati, tahimik ang namayani sa kanilang pagitan habang binabaybay ang daan. Nasa gilid na nakaupo si Jolly, nakatingin sa bintana. Pero bawat saglit, sumisilip siya sa katabi. Sa lalaking nakahawak sa manibela, seryoso ang muka habang nakatuon ng atensyon sa daan. Pwede ba tayong bumili ng mangga? Malambing na sabi niya. Binagala nito ang pagpapatakbo. Huwag ka munang lumabas. Umikot ito sa kabilang pinto kung saan siya pinagbuksan. Mag-iingat ka. Medyo malakas na sabi ni Ruan nang kamuntik na siyang mapatid. Sorry, umiwas siya ng tingin. Kaagad na binaling sa nagtitinda ang tingin. Nasa unahan na ito kaya minadali niya si Ruan. Hinila niya para maabutan nila yung tindera. Ate, teka. Tumigil ang fruit vendor. Magkano po, Ma'am? 120 po ang 1 kilo, Ma'am. Mukhang buntis po kayo at babae ang anak niyo. Bakit naman po? Napakaganda po kasi ninyo. Ang blooming po ninyo, Ma'am. Salamat po. Mukhang mahal na mahal po kayo ni Sir. Ang swerte po ninyo. Oo nga po, swerte nga po. Ilan po ba ang bibilhin ninyo, Ma'am? 2 kilo lang po. Habang pabalik ng sasakyan, panay ang subo niya ng mangga. Nauna siyang pumasok. Si Ruan din ang nagkabit ng kanyang seatbelt.
Pero bago nito ilabas ang ulo niya, yung mangga sa bibig niya, bigla na lang kinagat ni Ruan. Kahit nagulat si Jolly, hinuloy pa rin niya ang batok nito at inangkin ang labi niya. Sabihin mong ayaw mo sa akin. Nangaakit ang boses niyang yun. Tatalikod pa sana ito nang hilahin niyang kwelyong suot nito. Sabihin mo nga na ayaw mo sa akin. Matapang ka lang dahil nasa labas tayo. Mamaya mo sa akin sabihin yan at gawin yan pag uwi mo. Natuod siya nang siilin nito ang labi niya matapos nitong sabihin iyon. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa hospital. Pagkababa pa lang nila, agad na lumapit ang ilang mga nurse. Yumuko bilang paggalang kay Ruan. Umupo ka dyan. Utos nito ng mahina habang itinuturo ang malambot na higaan sa gitna. Magpahinga ka muna. Sino ang mag-check up? Ako. Matigas pero malambing na sagot nito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Walang ibang pwedeng humawak sa'yo. Walang iba kundi ako lang. Nang ilapat na nito ang aparato, ilang sandali lang, umalingaw-ngaw sa buong silid ang pamilyar na tunog. Mabilis, malakas at matibay na tibok ng puso. Ang tibok ng puso ng anak nila. Hindi siya makapagsalita. Parang gusto niyang maluha. Seryoso lang si Ruan habang kinukuha ang tamang tibok ng puso ng baby nila. Tinimbang din siya nito at kinuha ang kanyang blood pressure. Saglit lang din sila sa silid. Gusto niya nang umalis na para kasing hindi siya makahinga. Lalo na at manaka-naka niyang nahuhuli ang mga mata ni Ruan. Mabuti't pumayag na din itong umalis sila. Nasa labi na ang dalawa habang abala si Ruan sa hawak na cellphone. Ngunit kahit naroon ang atensyon nito, hindi nito nilulubayan ang kamay niya. Magkadaop lang iyon habang patungo sila sa entrance. Jolly? Ngunit natigil silang dalawa sa paglalakad nang dahil sa pamilyar na boses. Nanlaki ang mata nito nang makita ang kamay niya at ni Ruan. At sa isang iglap, lumipad ang palad ng kanyang daddy at tatama iyon sa kanyang pisngi. Ngunit biglang binitiwan ni Ruan ang cellphone na hawak at hinila siya para itago sa likod nito gamit ang kamay na nakahawak sa kanya. At yung isa, ginamit nitong panangga sa kamay ng daddy niya na sasampal sa kanya. Anong kabaliwan to, ha? Sino ka? Alam mo bang may fiancé na yan, ha? Malandi ka. Nasaan ang dangal mo? Kahit sino-sino na lang ba, ha, Jolly? Halika rito. Huhugutin sana siya ng ama niya nang pasadahan ni Ruan ng malakas na suntok ang mukha nito. Isang kamay lang ang gamit nito pero tumilapon pa rin ang ama niya. Maraming mga tao ang napatigil sa paglalakad at may 2 guard na lumapit. Sino ka ba, ha? Hindi mo ba alam na ako ang ama ng babaeng yan? May fiancé na yan. Gusto mo bang ipakulong kita? Try it, Mr. Acevedo. Sir, ano po ang... Sinuntok ako ng hayop na yan. Hulihin niyo siya. Halos umusok ito sa sobrang galit. Ngunit imbis na pakinggan ng daddy ni Jolly, ito pang hinawakan sa magkabilang braso ng 2 gwardya. Anong ginagawa niyo? Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng Sunrise. Han, anong ginagawa niyo, ha? Bitiwan niyo siya. Napalingon si Jolly sa nagsalita at gulat na gulat siya nang makita kung sino yun, ang sekretary ng daddy niya dati na si Shana, at buntis ito. Nang makita siya nito, bahagya lang na nagulat at lumapit sa kanyang daddy. Bitiwan niyo siya. Ano to, Dad? Ikaw ba ang ama ng ipinagbubuntis ni Shana? Huwag mong ilipat sa akin ang usapan, Jolly. Napakalandi mong babae ka. Si Direktor ang dapat mong kasama at hindi kung sino-sino lang. Kahit kailan, napakawalang kwenta mo. Pero nagulat siya at ang lahat ng nakakita nang bunutin ni Ruan ang baril sa gilid ng gwardya at itinutok sa kanyang daddy. Subukan mong magsalita pa. Ruan, nanginginig ang boses niyang pigil dito. Hayop ka? Sino ka ba? Kung wala kang maipagmamalaki, huwag mong susubukan. Dahil sisiguraduhin kong makukulong ka. Boss, mula sa entrance, pumasok si Rex na driver ni Ruan at gulat na gulat ang kanyang daddy. Mr. Director, ano po ang... Hindi ako ang director. Putol ni Rex sa sinasabi ng kanyang ama. Ang nasa harapan mo ang director. Tila nang uuyam na sabi ni Rex na tila nagpaputla sa mukha ng daddy niya habang nakatitig kay Ruan.
na hawak ng mahigpit ang palad ni Jolly. Bawat ari-arian mo, bawat piso mo sa bangko, bawat kapangyarihan at pangalang mayroon ka, lahat yan ako ang nagbalik sa'yo. Lahat ng yan, kaya kong bawiin at sirain sa isang iglap lang. Kaya kong gawing basura ang buhay mo. Mas masahol pa sa ginawa mo sa sarili mong anak. Nanginig ang buong katawan ni Sir Jimmy. Bumagsak ang mga luha at pawis sa kanyang muka habang nakaluhod sa malamig na sahig. Nawala na ang lahat ng kanyang pagmamalaki, lahat ng galit at pangahamak na ibinato niya kay Jolly kanina. Ngayon, wala siyang ibang nararamdaman kundi matinding takot at panghinayang. Patawad, Sir Director. Hindi ko po alam. Patawad. Akala ko po ay enough. Matigas na sigaw ni Ruan. Sapat para mapahinto ito at mapayuko. Alam mo kung bakit nilagay ko ang ibang tao bilang kapalit ko? Dahil ayoko makita ng kahit na sino kung sino talaga ako. Lalo na ng isang ganyang uri ng tao na katulad mo. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo? Alam ko ang bawat pagnanakaw mo sa kumpanya. Alam ko ang bawat panluloko mo sa negosyo. At higit sa lahat, alam ko ang bawat kasinungalingan at kasalanang ginawa mo laban sa sarili mong anak. Lumingon si Ruan kay Shana na nakatayo sa gilid. Namumutlat nanginginig habang yakap-yakap ang tiyan. At ikaw, itinuro nito ang babae. Akala mo ba hindi ko alam kung kanino galing ang dinadala mo habang ang anak niya nagpapakahirap ayusin at palaguin ang kumpanya? Ang ama niya naman walang ibang ginawa kundi hamakin siya. Ikaw naman ay panay luhot hingi lang. Alam ko na isa ka rin sa dahilan kung bakit parang hindi anak ang turing na hayop na yan sa anak niya. Dahil sa mga sulsul mo. Napasinghap ang lahat ng naroon, lalo na si Jolly na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa ama at sa dating sekretarya. Kaya pala laging may kulang sa pondo. Kaya pala laging abala ang ama. Kaya pala laging minamaliit at inaapakan siya nito. May ibang pamilya na pala ito. At ibinigay pa siya kapalit ng kayamanan. Ruan, mahinang tawag ni Jolly. Puno ng sakit at pagkadismaya habang nakatingin sa ama niyang nakaluhod sa harap nila. Tandaan mo, oras na may masamang salita ka pang binitiwan sa kanya, papatayin kita. At tandaan mo to, Jimmy Acevedo. Simula ngayon, wag mo na siyang lalapitan. Wag mo na siyang tatawaging anak. Wag mo siyang kakausapin. At wag mo nang ipagmalaki na galing siya sa pamilya mo. Dahil mula ngayon, wala ka ng karapatan sa kanya. Magpasalamat ka at hahayaan pa kitang mabuhay. Dahil kung hindi lang dahil kay Jolly, baka pinatay na kita. Dalhin niyo na yan. Siguraduhin walang matitira sa kanya. Bigyan lang ng sapat na pera para mabuhay siya tang babae niya. Opo, Sir Ruan. Magalang na sagot ni Rex. Pagkaalis ng mga ito, biglang lumambot ang mukha ni Ruan. Sorry kung kailangan mong makita ang lahat ng yun. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo kung sino ko. Alam ko na, Ruan. Nanggilid ang luha ni Jolly habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Salamat. Ayoko ng salamat. Gusto ko ng halik. Nanggigilid ang luha niya pero nakangiti. Ruan, nagugutom na ako. Gusto mong tumigil muna tayo? Anong gusto mong kainin? Anong problema? Bakit hindi ka sumasagot? Huwag mo nang isipin ang nangyari kanina. Baka mamaya may mangyari na naman sa'yo, duguin ka na naman. Nagugutom ka, di ba? Sige na, sabihin mo na. Ikaw nga kasi, ikaw ang gusto ko. So, ako ang cravings mo? Sige na, halika na, umuwi na tayo. Nagugutom ka na pala eh. Sabi nito nang nakangisi. Pagdating sa silid, marahan lang niyang ibinaba si Jolly at hinubad ang sapin niya sa paa. Bawat galaw ay may pag-iingat na hindi ito makalikha ng ingay upang maiwasang magising ang himbing na dalaga. Ilang sandali niya itong pinagmasdan, malayang tinitigan. Napakaganda ni Jolly. Ang babaeng noon pa man ay kanyang pinangarap na naging stalker na rin siya. Inalam ang bawat detalye ng buhay nito at kung papaano niya makukuha ang dalaga. Ang pagtulong kay Jimmy, ang naisip niyang kapalit ay ang dalaga. Nang malaman niyang daddy ito ni Jolly. Pero hindi niya akalain na mas mapapadali sa kanya ang lahat dahil mismong siyang nakakita rito noong maaksidente si Jolly na ng mga oras na yon mula siya sa emergency bago niya naabutan si Jolly.
May unang aksidente siyang nadaanan na siya pa ang bumuhat sa sakay ng isang pick-up truck para lang maisakay ito sa ambulansya. Kaya siya puno ng dugo ng mga sandaling yun dahil ni-revive niya ang dalawang sakay ng sasakyan at tumulong para ma-rescue ang mga ito. Tsaka niya nadaanan habang pauwi si Jolly, pagkakataong hindi niya na pinalampas pa. Noon pa man, mahal niya na ito ng palihim na kahit lugmok na ang kumpanya ni Jimmy, inahon niya para lamang kay Jolly. Natigil ang pag-iisip ni Ruan nang may humawak sa kanyang palad. Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa tabi ko. Alam ni Ruan na bawal nilang gawin yon, pero itong si Jolly mapilit. Kaya naman, ginawa nilang bagay na iyon na may pag-iingat. Araw-araw, si Ruan ang nag-aalaga sa kanya. Inayos na rin nila ang lahat ng detalye ng kasal nila. Araw-araw silang naglilista kung sino ang mga iimbitahin. Ayos ng entourage, hotel, resort at pagkain at maging ang kanilang mga invitation. Sa buhay na ito at sa panahon ngayon, totoo nga ang sinasabing hindi lahat ng pamilya itinuturing kang kapamilya. Minsan mas ramdam mo pa ang pagmamahal at pag-aalaga mula sa mga taong hindi mo kadugo kaysa sa sarili mong kamag-anak. Inaasahan na ni Ruan na anumang oras pwedeng lumabas ang kanilang baby, kaya nag-leave ito sa trabaho. Itinuon ang buong oras at atensyon sa kanya. Ang lahat ng kasambahay nila ay tila laging handa at kabado. Ruan, manganganak na yata ako. Sa sandaling yun, nagsitakbuhan na ang lahat ng kasambahay na nakakita at nakarinig. Nagkagulo sila. Ngunit si Ruan, nanatili itong kalmado. Hindi man lang nagbago ang kulay ng muka. Dahan-dahan itong ibinaba ang kamay mula sa tiyan ni Jolly. Inalis ang baso ng gatas mula sa kamay niya at inilapag ito ng maingat sa mesa bago siya humarap ng diretso kay Jolly. Hingang malalim. Don't panic, sweetheart. Ako nang bahala, okay? Manang Tess, kunin mo ang malaking bag na nakahanda sa kwarto. Dalhin niyo na agad sa sasakyan. Agad na tumalima si Manang. At ilang sandali lang, nakarating agad sila sa hospital. Diretso sila sa paanakan. At sa isang iglap, lumabas ang baby nila at umalingaw-ngaw ang malakas at matinis nitong iyak. Agad na inilapit ni Ruan ang sanggol sa dibdib ni Jolly. Pagkatapos niyang masigurong ligtas at maayos ang kalagayan ni Jolly, inayos niya ang suot nito, tinakpan siya ng maayos. Napakaganda niya, umiiyak na sabi ni Jolly. Parang ikaw, kasing ganda mo, sweetheart. Sobrang tapang mo. Dahil nandyan ka, I love you, Ruan. Makalipas ang 5 buwan, dahan-dahan niyang ibinaba sa kuna ang anak nilang si Ruwili. Inayos niya ang una ng sanggol at tinakpan ng maliit na katawan nito matapos itong uminom ng gatas. Nilingon niya rin ang higaan ni Jolly. Mahimbing na rin itong natutulog. Medyo nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ng kanyang mahal na asawa mula sa kanyang likuran. Napangiti na lang siya. Tuwing pinapatulog niya ang kanilang anak, hindi niya namamalayan na palagi pala siyang pinanonood nito. Malalaman niya na lang ito kapag nagsalita na si Jolly o bigla na lang itong lumalapit. Civil wedding ang kasal nila. Minadali lang iyon dahil bago ipinaregistered ni Ruan si Ruwili, siniguro muna niyang kasal sila ni Jolly. Pero kapag okay na ang lahat at nakapaglakad ng baby nila, magpapakasal ulit sila sa simbahan.